Hello mga ka-sweet! Isang magandang araw for today's cake video. So itong cake na ito ay munti ko na malimutan i-post. Magdi-delete na ako ng mga picture, mga videos. Kaso nakita ko nga itong video na to na hindi ko pa pala na-post. So kaya ngayon in-edit natin agad-agad. So ito yung cake na hindi nasunod yung design na gusto ni client. Pero kahit pa paano, nag-explain naman ako sa kanya kung bakit, anong dahilan at bakit hindi nasunod yung kanya design na binigay niyang ah, details ng cakes. Yun nga, dahil yung molder ng topper na in-order ko is late na darating. So, kaya ginawa natin ang paraan na yun nga, na yung cross na molder ng topper tawag dito, hindi agad siya makakaabot. May deliver mo na yung cake, wala pa yung molder. So, ganun, ginawa natin ang paraan. Nag-order ako doon sa in-orderan ko ng mga topper niya, na cardstock, at yun nga ating ginawa. Kaya kumbaga, okay naman. So, at least kahit pa paano, in-explain mo na mabuti na kung bakit hindi nasunod yung kanilang cake na gusto. Pero, ginawa mo naman na paraan, di ba? So, kahit pa paano, napaliwanagan mo naman si client and explain mo sa kanya na ganun nga yung reason mo. At dito nga yung cake na to, syempre, tawag dito, ito ay big cake. 9 by 7 ang sukat niya at talagang mabigat-bigat din siya. So, pasalamat ako dito sa aking client kay sir na sa akin talaga siya na-order, no? Dahil, kumbaga, basta yun, pasalamat ako sa kanya dahil na ni-support siya sa akin sa business ko, sa small business ko. At yan nga, ginagawa natin, nag-dowel tayo para tumibay ang ating cake. Yan, naglalagay tayo ng dowel ng sagusto at saka ng skewer, yung stick, barbecue stick, ganyan, para hindi bumigay yung ating cake dahil mabigat siya, as in mabigat siguro almost parang 3 kilos na, ganun kabigat, plus may cupcakes pa siya. So, baptisin ng team nitong cake na to with touch of blue. So, yun, ginawa na lang natin ang paraan. Tapos, yung macaron nga nito, hindi ko natapos yung video ng outcome na wala na sa loob ko. So, yan, kaya hindi ko na napakita. Pero, yan nga, ang sarap. Sobrang sarap ng macarons talaga. Naka-third attempt ako niyaan bago ko siya na perfect. Talagang minsan-minsan kaya meron nabibigay ng recipe na hindi kumpleto. Kumbaga, ikaw talaga magdi-discover paano mo siya mabubuo o paano siya magiging perfect yung outcome ng ginawa mo. Kahit na nagtumitingin ka sa mga video, sa mga YouTube, hindi lahat sila perfect nagbibigay ng totoong recipe. Maniwala kayo sa akin, legit yan. Dahil ilang beses na ako naka-experience yan. Noon, sa chiffon cake, sa puto, lahat yan, inano ko yan, diniscover ko yan ng sarili ko, yung mga recipe. Kahit itong chocolate moist na to, ako mismo nag-discover na recipe na to dahil nga, yung iba hindi sila nagbibigay ng tamang o perfect na recipe. So, ganun nga ang ating ginawa. So, third attempt ko, magbawas sa recipe para makuha lang natin yung tamang consistency, tamang texture at tamang outcome. So, yun, naging perfect na yung ating macaroons. So, perfect na, at least meron akong maano ko na macaroons, kaya lang talaga naman ang sarap, grabe. So, yan ang atin. Na, kumbaga itong video na to, pinas forward na natin kasi nga medyo halos 1 oras bago siya natapos. Dahil kung talagang mo yung oras niya, as in mabagal, baka masawa na kayo manood. O yan, kaya pinas-forward na natin yung ating video para mas mabilis. Kasi alam niyo naman, ang hirap din mag-edit, no? Ang hirap din mag-edit ng video. Ito nga, tingnan nyo, munti ko nang hindi siya may post. Kumbaga, syempre, at least kahit paano, meron man lang akong documentation gawa na itong cake na to. So, yan, dinali-dali natin ngayon na mag-voice over para lang natin maipost syempre sa ating YouTube channel. Siyempre, follow nyo yung aking YouTube channel, Sweet Delights by Emily, at ang aking page. Ito na ba yung ang hirap mag-voice over pagka ganitong yung, alam niyo yung nabubulol ka sa ating page, sa FB page, yan, Sweet Delights by Emily. At ito aking profile, Emily Diary. So, kayo nang bala. Like, shares, and follow naman sa aking page. So, yan, ating pinas-forward na natin. So, touch of blue, nag-iisip ako habang ginagawa ko yan. Ang utak ko ay nakatuon sa i-design ko sa cake. Kumbaga, magiging
details ng cake. Yung details, okay na yon kasi meron na kang ginawa. Kumbaga yung magiging itsura niya, doon ako nakatutok yung isip ko habang ginagawa ko yan. Kumbaga hindi lang basta ikaw gumagawa. Kasi minsan ang baker ganyan eh. Artist din ang dating mo dahil hindi pa man ginagawa yung cake o sabihin na yung eto yung ganitong cake na gagayahin mo sakto katulad dito nangyari sa akin, wala naman yung may kulang dahil nga yung molder iyon na yung makakaabala. So siyempre gagawa mo ng paraan, di ba? Diyan tumatakbo yung utak natin, diyan gumagana yung isip natin as a baker na paganahin mo yung isip mo para mapalabas mo maganda yung cake. So, ganun nga gagawin natin. Kaya ganyan, habang nag-scrape ako ng icing, nagko-cover na ako niyan, as in second coating na ako niyan, ang isip ko nakatuon kung anong design ang gagawin ko. O, di ba? Pwera dun sa mga ilalagay na mga details. So, ganun. Kaya habang nag-scrape ako niyan, isip ano klaseng ano. Kasi syempre kasi boy, kumbaga mabuti kung girl, madali, swirl mo lang, ikot-ikot may konting mga tone ng kulay, two-tone, mga ganyan, mag-shade, pwede. Pagka boy kasi, ang hirap mag-isip ng, ng design. Bukod sa itutusok-tusok mo, mga ganyan. Mahirap mag-isip lalo kung halimbawa ang specific design is blue, ganyan. Touch of blue nga, yun, di ba? Siyempre, paano mo ikakalat yung blue na kulay dyan sa cake? Yung ganon, kung paano mo siya didiskartehan na para maging maganda yung kalalabasan niya. So, ganyan tayo mga baker. Diyan lumalabas yung ating pagiging creative as a designer. Para na rin tayo mga designer ng mga damit, o ano, 'di ba, artist, ganyan. So yan ang ginawa ko, naisip ko, magpalet ako. Total, matagal naman akong hindi nakakapalet ng cake. So, ganyan ginawa ko, nagpalet ako ng cake. Tawag dito, yung alam mo yung para kumbaga sa karpintero nagpapaleta ka, ganyan, o yan, 'di ba? So naging maganda siya, parang akala mo yung may ano sa gilid. So ito ginawa natin ng mga blue na flowers sa side niya, na palette nga, nagpalit tayo diyan. Yan ang ginawa natin. So tapos ididikit natin yung cross na ating pinagawa hanggang yung ating cover na baptism, yan kay Baby Diyos, yung bininyagan nito. So yan, tas yung ating flower na in order pa yan. Talagang pag ganitong may mga booking, matagal pa, ino-order ko na kasi hindi man kayo pwedeng mag-stock ng napakaraming mga katulad niya ng mga edible flower kasi minsan depende kasi sa humidity. Katulad dito sa pwesto natin, mainit, kumbaga mas laging umuulan, nagmo-moist ang mga candy flower, hindi pwede siyang ganun. Kaya kailangan mas mainam na yung at least 1 week before, pwede mo pa siyang ma-order, hindi siya masyadong ma-deform o masisira yung edible flower, di ba? Ganyan. Tsaka yung ibang mga details, gagawin mo na yan ahead of time bago ka magawa ng cake. So, dapat preparado. Bago mo gawin yung cake, dapat prepare na ka sa lahat ng gagamitin mong details. Magmula sa cake, sa icing, hanggang papunta sa mga decorating materials. So, yan yung ating edible flower. So, yung ating blue Fiona yan. At ang ating macaron. So, yan yung kinabit natin. Ang sarap ng icing na kinamit ko dito. Chocolate. Kasi walang hindi na ako gumamit ng cream cheese. Chocolate lang at saka yung ating melted chocolate, white chocolate, at saka yung ating whip it na icing, at bilinin ko siya sa vanilla. Ang sarap, grabe. At itry nyo. Kahit yung mga sa bahay, gumawa nito pang family consumption, pwede. Kasi ang mahal ng macaron kung bibili mo talaga sa mahal siya. So, yan ang ating cake. O, diba? Tapos nilagyan ko siya ng mga light blue na dragis. Yan, miskin dragis, tagang prepare ko yan. Binili ko talaga para lang dyan sa cake na yan. So, ayan, diba? Kahit ako, na-amaze ako sa ganda ng cake na nagawa ko. O, hindi ko akalain mapangyayari ko na kahit hindi ko nagawa yung design na binigay sa akin ni Sir. So, yan, ang ganda ng ating cake. At least, nagawa ko ng maayos siya, o, diba?